sa ating pong huli at ikatlong awiting spiritual. Sa page 263 po, My Savior's Love. Page 263. My Savior's Love, sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweet drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. In pity, angels beheld him, and came from the word of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary, and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransom in glory his face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of his love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Ngayon pong umaga, sa ating pong muling pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, ating pong tawagan ng ating mangangaral, si Brother Roger Blasco. Sa pong mabiyaya at pagpalang araw sa lahat. Tayo po ay magsitayo mga kapatid at buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 12. Matthew chapter 12, simulan po natin sa verse 48. Matthew chapter 12, verse 48. Kung inyo na pong nakita, ito ang sinasabi sa English King James Version. But he answered and said unto him that told him, Who is my mother, and who are my brethren? And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold, my mother and my brethren.
For whosoever shall do the will of my Father who is in heaven, the same is my brother and sister and mother. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga ay recognizing our brethren and avoiding spiritual dangers. Tayo po ay sumaglit manalangin, mga kapatid. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagsamba at karangalan ay para sa inyo lamang. Aming Diyos, ngayon pong umaga, ay kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang muli po kaming magkasama-sama dito sa dakong ito upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amin pong inaalala, aming Ama, ang nagdaang isang linggo na inyong pag-iingat sa amin, ang inyong paggabay sa bawat araw na dumaan ng isang linggo, ang inyong pong pagpupreserve at pagpuprovide, Panginoon, ng aming mga pangangailangan, spiritually and physically, aming Diyos. At amin din pong inaalala ang aming mga naging pagkukulang, ang aming mga pagsalangsang sa inyo, aming Diyos, ang aming mga kasalanan. Kami po ay nagsisisi ng aming buong puso at humihingi po kami ng kapatawaran, aming Diyos. Hugasan niyo po nawa kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Kami po inyong patawarin. Palagi niyo po kaming bigyan ng pusong mapagpakumbaba at nagsisisi, aming Diyos. Naalala din po namin ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman, aming Diyos. Nawa po ay inyo silang bigyan, Panginoon, ng kalakasan sa bawat araw na dumadating at harapin nila ang kanilang kalalagayan ng may pag-asa, aming Diyos, na tanging sa inyo lamang po umaasa. Nagpapasalamat din po kami, ang Diyos, sa mga kapatiran namin na nakatanggap na ng kanilang kagalingang physically, aming Diyos. Maraming salamat at hindi niyo pinabayaan ang aming mga kapatiran. At sila po ay nawa ay nagkaroon ng natutunan sa inyong ibinigay na karamdaman sa kanila, aming Diyos. Na inyo naman pong nilunasan din dahil tanging kayo din lamang po ang magbibigay niyan sa amin. Aming Diyos, ang aming pong dalangin sa magiging mensahe ngayong umaga ay tulungan niyo po ang bawat isa, buksan niyo po ang aming mga puso, aming mga kaisipan, upang aming lubos na mapag-unawa ang inyong mensahe sa amin. Magsilbi po nawa itong kalakasan sa mga kapatiran at magsilbing daan sa mga wala pa sa aming Panginoong Hesus upang kanilang makita ang kahalagahan ng pagiging parte ng isang iglesia, tunay na iglesia, kahalagahan ng mga presence ng mga kapatid na sa bawat araw ay nawa ay kanilang alalahanin at ipagpasalamat po sa inyo ang buhay ng bawat isa, aming Diyos, at makasama sa paglilingkod po sa inyo, lalong-lalo tuwing araw po ng linggo. Aming Diyos, nawa po kayo ang maitaas, mapapurihan at mapasalamatan ngayong umagang ito. Ito po aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Makakaupo na po ang lahat. So, ang ating pong message ngayong umaga ay tungkol po ito dun sa who are my brethren. Umaga. I-share ko lang po kung bakit ito po ang ating mensahe ngayong umaga. So, last week po ay nagkaroon kami ng maiksing fellowship ng mga kapatiran pagkatapos ng message po nung gabi. So, kami pong naalala doon yung isang tao na nandun sa kanyang, siya yung nagsasabi ng what you learn from your pastor,
So, nakalagay doon ay yung nakaturo doon sa tip of the iceberg. And what you learn from studying by yourself, sabi. Nakaturo naman doon sa ilalim ng iceberg. Kumbaga sa madaling sabi, kokonti daw ang matututunan mo sa iyong pastor daw. At mas madami ka daw matututunan kung ikaw daw ay magse-self-study. Yun ay ayon sa kanya. So, wala namang masamang mag-self-study. Pero ang point natin doon ay importante din mga kapatid yung presence ng ating mga kapatid, kumbaga, yung ating mga brethren. So, ang layunin ng mensahe natin ngayong umaga ay para mag-raise ng awareness sa bawat kapatid tungkol sa kahalagahan ng pag-recognize sa ating mga kapwa mananampalataya sa loob ng iglesia. So, maging sino man yan, basta kapatid. So, sa pamamagitan ng pagbibigay diin, mga kapatid, na dun sa mga potential na dangers o panganib tulad dun sa taong nagsasabing iyon. Kasi hindi namin nakita dun sa taong yun yung pagiging isang grace man, kumbaga, kasi talagang siya ay mapagmataas. So, yun yung ating magiging starting point, kung baka kasi tayo mapapunta sa ganung kalalagayan. So, ayan. So, ang layo nito ay para, layo ng ating mensahe para mapukaw at magpalakas loob sa ating mga kapatiran to actively engage sa mga spiritual fellowship, then accountability and unity within the church. So, yan. So, pag-recognize kung sino ang ating mga brethren ay may, sabi dito, significant importance. So, malaking kahalagahan. Unang-una, syempre dahil yun sa mga doktrina, theological principles, and para sa pagkakaisa nga, sa unity, and then doon sa pagsuporta sa isa't isa sa pananampalataya. Baga yung support in the faith, So and then pagtataguyod ng kadalisayan ng simbahan, upholding the purity of the church, at syempre fulfilling our mission to proclaim the gospel. Yan, together as brothers and sisters. So, ang hindi pag-recognize ng importance ng ating mga brethren ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan o magkakaroon ng mga dangers nga sa ating spiritual life as individual or as a church. So may danger. So ayan yung ating tatalakayin ngayon, yung mga how to avoid spiritual dangers. Yan. So ang una ng danger na ating bibigyang pansin ay yung spiritual isolation. So ito, basahin ko. Not knowing our brethren can result in spiritual isolation and disconnection from the body of Christ. Believers are meant to live in a community supporting and encouraging one another in the faith. So sabi dito, pagka ikaw ay yung tulad dun sa ating example, nag-self-study, wala namang masama doon na mag-aral ka, mag-isa sa inyong bahay. Pero yung totaling i-exclude mo, i-isolate mo yung iyong sarili sa presence ng mga kapatiran. So may danger doon. So bakit? Anong danger doon? Kasi maaaring magkaroon ka ng mag-struggle ka to grow spiritually. At syempre mas open o yung susceptible sa mga spiritual attacks and temptation. So kung maalala niyo mga kapatid, yung ating napag-aralan, yung eunuch, so siya ay nag-self-study.
pero hindi pa rin niya maunawaan kung ano yung kanyang inaaral. So talagang kailangan ng presence ng isang kapatid or elder, mas maganda yon, upang tumulong sa atin. So hindi maganda yung ina-isolate natin yung ating sarili na pagka meron tayong Bible study, so hindi nakaka-attend kumbaga. So understudy daw. So mahirap 'yun. So na-isolate yung iyong sarili. So basahin natin itong Hebrews chapter 10 sa verse 24. Hebrews chapter 10. Simulan natin sa verse 24. Ang sabi dito, "And let us consider one another to provoke unto love and to good works." Sa Tagalog, at tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. So mahalaga talaga na nakikisama, nakikifellowship, para magkakaroon tayo ng mga taong titingnan at titingin din sa atin. Kumbaga, para mag-udyok, magre-remind sa atin dyan sa pag-iibigan at sa paggawa ng mga mabubuting gawa. So verse 25, "Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching." Sa Tagalog sabi na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. So talagang may ganun, so guilty tayo dyan. Talagang nagiging ugali natin yun, na pinababayaan natin. Kundi mga aralan sa isa't isa. So doon pala sa pagkakatipong iyon, doon magkakaroon ng aralan. Kumbaga, totoo, kapag nagkakaroon kami ng fellowship, doon kami talaga nagkakaroon ng aralan sa isa't isa. Lalo na kapag Sunday, pagka ganito. So yung dito tayo nakakakuha ng mas magagandang aral. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na araw. So dahil yan ay the day is approaching, nasa last days na. So ating kumbaga gawin nating precious para sa atin yung presence ng ating mga kapatid. Dito sa lupa, kasi hindi natin alam kung kailan malapit na, kung kailan babalik ang ating Panginoon. So at least doon natin gamitin ang ating panahon together with our brethren. Sa reality nga ay actually isang beses lang sa isang linggo nagkakaroon ng Bible study o ng prayer meeting. So at least yung araw na yon, mga kapatid, huwag nating i-isolate yung ating sarili. So mas maganda na palagi present, loloobin niya natin Panginoon. Alam ko, kaya natin yan. So yan yung unang danger, spiritual isolation. So huwag nating isipin din sa ating sarili na hindi na natin kailangan ng mga kapatid dahil mas magaling naman tayo sa kanila. Kumbaga, mas marami naman akong alam kay kapatid na ganyan. So, yung mga ganun. So, huwag natin sanang maramdaman yung mga ganyan. So, may danger dyan. Yan yung isang danger. The failing to recognize yung benefit na makukuha natin from our brethren. Kaya nga tinanong ang Panginoong Hesus, sinabi ng Panginoong Hesus, "For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother and sister and mother." So sila talaga yung ating spiritual na mga kapatid o brethren. And then yung next natin na danger, mga kapatid, na actually kasunod dito nun, kapag in-isolate mo yung iyong sarili, so ito yung next na danger. Lack of accountability o kakulangan ng pananagutan. Siyempre, ina-isolate mo yung sarili mo. Di ba sabi natin ay susceptible sa mga
spiritual attacks and temptation. So, nagsosolo ka, hindi ka nakikisama sa mga kapatid, hindi ka nag-o-open, hindi ka nag-share ng iyong mga dinaranas, kumbaga. Yan. So, ito yung next na danger, kakulangan ng pananagutan. Sabi dito, recognizing our brethren is crucial for accountability within the church community. Without accountability, individuals may become more prone to wandering from the truth and falling into sin. So, malihis mula sa katotohanan at mahulog sa kasalanan. So, importante mga kapatid na kung tayo ay alam natin na nakakagawa tayo ng kasalanan, syempre, usually, sinusubukan natin yung i-resolve ba sa pamamagitan lang ng ating sarili, And then, ang mas worse doon, yung nakakagawa ka na ng kasalanan, pero hindi mo pala nakikita. Hindi mo nakikita sa sarili mo na nakakagawa ka na pala ng kasalanan. So, doon papasok yung lack of accountability. Pero kung ikaw ay hindi mo ina-isolate ang sarili mo, nakikisama ka sa mga kapatiran, So, i-share mo yung iyong mga napapagdaanan, kumbaga mga na-encounter. So, makakatulong yun para may purpose yung mga kapatiran. Pwede ka nilang bigyan ng advice, pwede ka nilang ipag-pray, So, importante na nagkakaroon talaga ng fellowship at ina-acknowledge natin na yung kapatid natin ang pwedeng makapagbigay sa atin ng payo, kumbaga. Kasi, tingnan nyo, isipin nyo, meron tayong mga tao na lalapitan outside of the church, tapos doon tayo hihingi ng advice, So, parang, bakit hindi mo subukan doon lumapit sa mga kapatiran mo, So, syempre, meron kang sabihin nating best friend, pero hindi naman church member, nalapit ka doon. O meron kang kaibigan, pero subukan mo ding lumapit sa mga brethren mo. Baka sila ang gamitin ng Panginoon para matulungan ka, para makita yung iyong mga pagkakamali na hindi mo nakikita. Yan. So, basahin natin yung James chapter 5. Ito, bilang patunay. Yan, James chapter 5. Sa verse 16. James chapter 5, sa verse 16. Tama ba? Yan. Oo nga, ito nga. Ang sabi dito, confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ito sabi sa Tagalog. Mga pahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So yan, so magkakaroon tayo dito ng maging accountable tayo. Sabi dito sa verse 16 nga ng James, kailangan talaga nating, may mga kailangan tayong i-confess to one another, sabi dito. And then, kailangan ipanalangin natin ang isa't isa din. Yan, upang kayo'y magsigaling. So, yung truth dito, pagka ginawa mo yun, sabihin natin nag-i-struggle ka sa iyong sin, and then i-share mo sa isang kapatid. So, malay natin, siya ang gamitin ng Panginoon. Pagka ipinanalangin nyo na yan, siya yung makatulong. Sabi nga dito, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So, kung ikukumpara mo dun sa iyong kaibigan na unbeliever, kung i-compare mo dun sa kapatid mo sa pananampalataya, yan,
So, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So, kung i-compare mo, based dito sa verse na ito, pag ang nanalangin sa iyo ay yung iyong kapatid, mas malaki. Ayan, malaki ang nagagawa. So, hindi tayo nag-invento, nandyan talaga yun sa verse. So, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So, syempre, subukan natin na gawin yun. Kung hindi pa natin nagagawa, try natin yun. Kung tayo may mga kasalanan. So, una, wag nating i-isolate. Kasi nga, pagka in-isolate natin, ito yung sunod na danger. Magkakaroon tayo ng lack of accountability. Kakulangan ng pananagutan. So, magiging self-righteous na tayo nito. Kasi, hindi mo kino-consider na i-confess ang iyong mga kasalanan sa mga kapatid. So, and then sabi dito, accountability helps believers stay on the right path. Yan. Sabi dito, ang accountability ay tumutulong sa mga mananampalataya na manatili sa tamang landas and provide support for overcoming struggles and temptations. So, yan yung sinabi na natin kanina. Makakapagbigay ka ng support para sa mga kapatiran to overcome yung kanilang mga struggles and temptation. Same din sa iyo. Pwede rin mag-support, makapag-provide ng support sa iyo yung mga brethren mo to overcome yung iyong mga struggles and temptation. So, ayan yung ating pangalawa na danger na kailangan ma-avoid. And then dito sa pangatlo, ang next ay syempre, kadugsong din ito noon, kapag nagkaroon ka ng isolation sa iyong sarili, tapos ay nagkaroon ng lack of accountability, ito na yung next na danger. So, ang sunod na resulta nun ay failure to fulfill responsibilities. So, ito na yon. Pagkabigong gampanan ang mga responsibilidad. Sabi dito, not knowing our brethren can hinder our ability to fulfill our responsibilities within the body of Christ. So, believers are called to serve one another in love and to bear one another's burden. So, ito, mas may explain dito na talagang kailangan ang mga kapatid ay mga glingkuran sa Tagalog, yung serve one another. And then, kailangan din dito na pag ginagawa natin yun, napupulfill natin yung law of Christ. So, mga tingnan natin yan. Una muna, sabi dito ay, nagkakaroon tayo ng pagkabigo para gampanan ang mga responsibilidad. So, ano yun? Ano yung mga responsibilidad na yun? Una, yung mga responsibility natin sa church. Siyempre, in-isolate ang sarili, hindi mo na lack of accountability na, then ito na sunod. Failure to fulfill responsibility. So, dahil hindi ka nakiki-engage sa mga brethren, so hindi mo alam yung kinakaharap ng kapatid, wala kang idea. Kasi nga, hindi mo naman siya nilalapitan, hindi kayo nagkakaroon ng interaction, tuwing Sunday lang. So, yung pala ay ikaw yung makakapagbigay ng tulong, kumbaga, makakapagbigay ng lunas dun sa kinakaharap ng kapatid mo. So, meron kang responsibilidad sa kanya na gawin yun, pero hindi mo nagawa. Kasi nga dun sa mga naunang danger na pinabayaan mo, you isolate yourself, and then ito na, sa halip na makapagbigay ka ng to serve, hindi mo magawa. Sabi sa Galatians chapter 5, verse 13, mga kapatid, ito sabi, Galatians chapter 5, verse 13, for brethren, ayan yung word, for brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. So, yung sabi dito, only use not liberty for an occasion. So,
On occasion. Sa Tagalog, sabi, sapagkat kayo, mga kapatid, ay hindi tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo. So ito yung sinasabi natin. Ito yung ating responsibility. So hindi yung for an occasion lamang to the flesh, every Sunday lang, occasion Sunday, para sa flesh, yun yung goal mo, makita kang nandito, present, pero hindi mo nagagampanan yung to serve one another. So isang danger yan, failure to fulfill our responsibility. Kapag hindi mo na nare-recognize talaga yung mga kapatiran mo. Bagamat binabati mo, pero at least try to engage more. So ako talaga, personally sabi ko noon, mahihiyain ako, kahit yung pagkamay man lang ay ako'y nahihiya. So sabi ko, ibabaguhin ko yun. Pero, so help me God, tulungan tayo ng Panginoon. Kasi alam ko tayo dito ay guilty rin minsan dito. We fail to serve one another. And then sa next chapter, dun sa Galatians chapter 6, dun sa verse 2, ito yung sinasabi nating mga dala ng pasanin. Galatians chapter 6 verse 2, bear one another's burden. So, sabi dito, be ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. So, yun yung sinabi natin kanina. Mga dalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. So, may itulong ka talaga sa kapatid mo. Bear with them their burdens. Yun na nga, doon napapasok yung prayers mo. Siyempre, ang prayer ng isang taong, sabi dito sa James chapter 5 verse 16, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So, kung matuwid ka, siyempre, papanalangin mo ang kapatid, malaki ang nagagawa noon. Hindi naman natin sinasabi na prayer changes things, responsibility natin yun to pray for our brethren, damayan sa kanilang mga kinakaharap. So, failure to do our responsibility. So, danger yun. At dun papasok yung sunod na danger. Yan. So, ito, with recognizing who our brethren are, we may neglect these responsibilities and fail to provide necessary support and care for fellow believers. So, hindi natin maibigay yung kailangan nga na suporta ng mga kapatiran. Doon napapasok yung next na danger, which is missed opportunities for spiritual growth. Sa Tagalog, mga napalampas na oportunidad para sa spiritual na paglago. So kung yun nga, hindi mo na pa-practice yung prayer, yung pag-pray sa mga kapatiran, hindi mo napapractice hindi mo nagagawa yung pagdamay, hindi ka nakakapag-serve, hindi ka nakakapag-bear in one's another burden. So mga missed opportunities yan ng isang tunay na mananampalataya. Sabi, recognizing our brethren provides opportunities for mutual edification and growth in the faith. Yan ay nagbibigay ng mga pagkakataon sa atin bilang mga kapatid, bilang mananampalataya, para sa edification and growth. So, pagpapatibay at paglago sa pananampalataya. So, nakakatulong yan. Hindi yung lumalago tayo sa ibang bagay, So, nagiging master tayo ng mga worldly things, So, mas maganda dito tayo lumago. Pagka may mga ganitong opportunity na ang kapatid pala ay may kailangan ng prayer, so opportunity yun. So be engaged. Kasi pagka hindi, ayun na nga, magiging missed opportunities para sa ating spiritual growth. So danger yun. And then through fellowship, yan na, yung mga kailangan, teaching and encouragement from other believers, individuals can deepen their understanding of Scripture. So, yun na yung sinasabi natin example dun sa eunuch.
sa tulong ni Philip, nakaunawa siya ng scripture. So, nagkaroon siya ng understanding of scripture. So, doon lang sa mga ganong fellowship, teaching, and yun nga, gatherings, tulad ngayon, Sunday, doon tayo magkakaroon ng opportunity to help, para tulungan, damayan, to serve ang ating mga kapatiran. So, kung hindi tayo nakaka-attend, ng mga gawain, so, ang tawag dyan ay missed opportunities. So, bakit hindi tayo naka-attend? Kasi nga, doon sa unang, we are failing to fulfill our responsibilities. So, ang sunod nga, ito na, magiging missed opportunities na sa atin. So, hindi natin magagawa na dapat naman ay kaya naman pala natin gawin, Yan yung pagka hindi mo nire-recognize yung mga kapatiran mo, parang wala lang. Dito lang, tuwing Sunday lang, masasabing kapatid, mahirap yung ganun. So, may danger talaga. And then sabi dito, through fellowship, teaching, and encouragement from other believers, individuals can deepen their understanding of Scripture. So, yun na nga. Grow in spiritual maturity, and develop their gifts for the benefit of the body of Christ. So, mapalalim ang kanilang pangunawa sa Scriptures, lumago sa spiritual, and then yun, mapaunlad ang kanilang spiritual gifts para sa kapakinabangan ng iglesia. So, ito, share ko lang. Doon sa aming Bible study, mga kapatid, meron kapatid na magaling ng context, Kumbaga, siya doon sa Bible study namin, siya yung unang makakapagbigay ng context ng aming pinag-aaralan. So, talagang na-amaze ako sa kanya. So, yun yung binigay sa kanyang gift ng Panginoon, Siya yung nakakapagbigay agad ng context. Then, yung isa namang kapatid ay well-versed. Talagang, sabi ko nga, ibigay din ng Panginoon nawa sa akin yung ganong mga kakayanan. Pero hindi, nasa kanila. So kasi nga, bawat bahagi, bawat sangkap, may purpose. So nagiging smooth yung flow ng aming Bible study pagka present yung mga kapatid. Pag kompleto. So pag wala yung isa, ay hirap. Kunwari, ano nga bang verse yun? Yung ganyan. Di, syempre, pwede namang i-search, pwedeng hanapin gamit yung mga tools na available. Pero iba, pag yung nandyan yung presence ng kapatid, ano nga bang verse yung kapatid yung ganun? So, siya mismo yung magbibigay. So, nakaka-encourage, iba. So, yung opportunity na mamimiss mo, kung ikaw pala ay may ganung gift, tapos hindi ka naman nag-engage sa mga gawain. So, missed opportunities. Same din dun sa kapatid na nakakapag-provide ng context. Tatanong mo, ano nga bang context nito? Ito, dito sa verse, ganyan. So, nakaka-help to deepen our, yung ating understanding of Scripture. Nag-grow kayo ng magkakasama, kumbaga. So, kaya yung danger ng missed opportunities ay talagang delikado yan. So, napapalampas mo yung opportunity para makatulong ka sa paglago ng mga kapatiran mo, na yung brethren. And then, basahin natin itong yan, yung sinasabi natin na bawat member ay bawat sangkap. Sa Ephesians chapter 4, yan, sa verse 15, ito sabi, Ephesians chapter 4 verse 15, but speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. 16, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Basahin ko sa Tagalog. Kung sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat
ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo. 16, na dahil sa Kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nakakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan. So ayan na, yung bawat kasukasuhan. Ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap. So ayan yung sinasabi natin kanina, yung kapatid ay magaling ang well-versed, magaling sa mga verses, ano. Yan. Yung isa naman ay sa context, yung isa naman ay sa pagpapaliwanag daw, yan. Ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. So, ayan yung purpose, ano. So, pagka namimiss yung opportunity, mawawala talaga yung spiritual growth. So, una, balikan natin, ay una nating danger ay yung spiritual isolation. And then, pag nagkaroon ka ng spiritual isolation, next na dyan ay yung lack of accountability. Then, pagka nagkaroon ka na ng lack of accountability, syempre, mag-fail ka na to fulfill your responsibilities. So, yun yung failure to fulfill your responsibilities. And then, yung next ay, dahil nga hindi ka na nakakapag-fulfill ng iyong responsibilities, nagkakaroon ka na ng mga missed opportunities for spiritual growth. And then last, yung ating ikalimang point. Ayan na, ikalimang point, ayan ang diminish witness and unity. Yan. Kumbaga, sabi dito, not knowing our brethren can hinder our ability to effectively witness to the world and to demonstrate the unity and love that should characterize the body of Christ. Yan. Sabi dito, yung maaaring makahadlang sa ating kakayahan na magpatotoo, makapagbahagi ng ebanghelyo. So bakit? Kasi nga, paano ka nag-grow? Paano ka makakapag-witness kung salat ka sa kaalaman, kumbaga. O nagse-self-study ka, puro naman mali. Kumbaga, mali ang iyong nagiging interpretation kasi sarili mong sarili mong interpretation na yan. Unlike dito sa pagka nakiki-engage ka sa mga fellowship, sa mga gawain, yung truth ay ipinapasa kasi yun, ang tawag din ay succession of truth. So ipapasa lang yun sa iyo, na nanggaling din naman yun sa, yung nagpasa sa iyo, may pinanggalingan din yun. So paano ka makakapag-turo, kumbaga, kasi meron kaming alam na nagtuturo nagtuturo siya sa mga tao. Pero siya ay self-study. Siya ay kumbaga tinatanggap niya lahat ng doktrina, pumipili lang siya ng gusto niyang kung saan siya nagandahan. So halo-halo. So delikado 'yon, mixture of clean and unclean, So magkakaroon ng diminish. Kumbaga pag magdi-diminish yung ability to witness and yung syempre yung unity ng church pag ikaw ay miyembro ng tunay na iglesia at nagkaroon na ng mga missed opportunities, so dyan na rin papasok yung makikita ng ibang churches. Ito naman ay syempre makita, bakit ganun dyan? Bakit laging wala siguro? Napapasok na dyan din yung yung pwede nang mag-discipline kumbaga, kasi laging wala. So, yung diminish witness and unity. So, tayo dito, din, guilty rin tayo dito, mga kapatid, Pag kasi nakita yun ng ibang believers, sa halip na makapag-encourage ka, ay makaka-discourage ka. Kasi ang kailangan, nakikita yung love, brotherly love sa mga bawat isa, na we are engaging, tayo ay pagka may mga
responsibilities ating nagaganap, pagka may mga opportunities to serve ating magagawa. Kasi dyan makikita ng mga tao, sabi nga dito sa John chapter 13, sa verse 35, yung ating babasahin. John chapter 13, sa verse 35, By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Sabi sa Tagalog, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. So, importante din pala na visually makikita, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So, kung nakikita na ng mga tao na, ay wala naman palang genuine love, concern sa isa't isa. Alam niya yung isang member nyo, example, may shineran ka, alam niya na yung isang member nyo ay may nangangailangan ng tulong, alam nyo, kasi kapitbahay niya, kunwari, na-sharean mo. Tapos sasabihin niya, kagaling-galing nitong mag-share, magturo-turo ng Bible. Samantala yung member nila dun, kailangan ng tulong. Hindi naman niya maalala. So, syempre yung ating witness, yung ating patotoo, yun yung nagdi-diminish. So, naging parang hypocrisy, nonsense. Magiging dating dun sa iba. Kaya nga sabi dito sa John chapter 13, sa verse 35, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So talagang kailangan yung genuine love to one another. Nagdadamayan dun sa ating sa Galatians chapter 5 at dun sa chapter 6. So importante na ginagampanan natin yun para maiwasan natin isang danger na ito na diminished witness and unity. So hindi makikita dapat sa atin ng mga tao na hindi naman to nagdadamayan, wala namang paki dun sa isa't isa. Tuwing linggo lang pala sila magkakakilala, maging mga brethren. Tuwing linggo lang. So delikado pala yun, dahil may epekto rin doon sa ating witness and sa pag-witness natin sa iba. Yan. Sabi dito, when believers are divided or disconnected from one another, the credibility of the witness is compromised. So, yun yung sinasabi natin kanina. Yung sa example natin na alam nung sinesharean mo na yung kapatid mo na kailangan ng tulong, pero walang nakukuha tulong wala sa iyo, makikita niya, di pa pareho kayo ng isa yung church niyo na may ganun. So, pwedeng sabihin, hindi ko alam. Kasi hindi ka nga nag-engage, na-isolate mo yung sarili. Or, yun namang kapatid na yun, siya ang nag-isolate sa kanyang sarili. Hindi niya sineshare yung kanyang sitwasyon sa mga kapatiran. So nakita nyo, kung ikaw ang nag-isolate, may negative effect. Kung siya mismo ang nag-isolate, pero ding negative effect. So danger talaga, may danger. So be engaged, kumbaga. Nakita niya, yan, tuloy natin. And the impact of their testimony is diminished. So kapag ang mga mananampalataya nga daw ay walang pagkakaisa. So, yung credibility o kredibilidad ng ating mga patotoo ay, nakokompromiso sa Tagalog. At ang epekto ng patotoo ay nawawalang saysay. Yun nga, sabi natin, paano maniniwala yung iyong sinesharean kung nakikita niya na ganun? Nakikita niya sa iyo o sa kapatid na walang unity. So, yun yung danger. Nakita nyo, progressive yung danger, mga kapatid. So, nauna dun sa spiritual isolation. So, nagsasarili kang self-study. Tapos, yung mga kinakaharap mo, hindi mo i-share. Or yung mga kasalanan mo, hindi mo din na i-confess sa iba. Na pwede na matulungan ka ng kapatid. Then yun, nagkakaroon ng lack of accountability.
And then, sunod doon, yung responsibilities, failure to fulfill responsibilities, yun na yung sunod. Then, pag nag-progress pa yun na yung mga missed opportunities na sa halip na natulungan ka or nakatulong ka para sa iyong spiritual growth, para sa mga pangangailangan mong spiritually or kahit yung physically missed opportunities. Then pag nag-progress pa yan ng mas pinaka-worst, doon napapasok yung ating last point na diminished witness and unity. So yung una, personal yung effect, but in the end, as a church, yung pinaka-worst na effect as a church na. Yun na yung magiging danger. Yun na yung pinaka-dulo, kumbaga, na magiging epekto na nagsimula dun sa pagiging hindi mo pag-recognize sa kahalagahan ng mga kapatid. Yan. In conclusion, mga kapatid, una, pagka ikaw ay nag-isolate sa sarili mo, syempre, feeling mo ay napakagaling mo na, self-study ka. So, head knowledge lang yun, mangyayari sa'yo. So, dami mo ngang alam, hindi mo naman napapractice yung, sabi nga practice what you preach. Narinig ko yun. Hindi ko maalala kung saan. Yung kanta daw yun, sabi ni brother, practice what you preach, So, kailangan talaga. So, i-practice. Hindi lang yung puro sa bibig lang. Bilang, kapatid, magkaroon sana tayo ng genuine na care and love. Yan. Kasi may mga responsibilities tayo sa bawat isa. Kumbaga hindi lang syempre may responsibility tayo sa ating family, biological family, sa ating mga asawa, mga anak, mga magulang. Pero meron din tayong responsibility sa church, sa mga spiritual brethren natin, mga kapatid. Kumbaga, wag sana nating ipagdamot yung ating service sa bawat isa. Sabi nga ng Panginoon ay siya inaparito hindi para pagsilbihan kundi magsilbi. So, ganun din dapat tayo mga kapatid. Lagi ang ating tingnan ay kung sa papaanong paraan tayo makakatulong, makakapag-serve sa ating mga kapatiran. Pahalagahan natin ang bawat isa. So, yun yung danger kasi yung failing to recognize our brethren. Napaka-importante kasi dito sa ating teksto, in-emphasize ng Panginoon kung sino yung kanyang brother and sister and mother. Sabi niya sa verse 15 ng Matthew chapter 12, "For whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, the same is my brother and sister and mother." So part talaga ng ng ating responsibility ay to serve, to love. Tsaka yan yung ating second yung great commandment Mahalin natin ang ating kapwa. So yun mga kapatid. So ang naging kasi dito, nakita ko yung doon sa aming huling fellowship, nakita ko yung tao na dahil sa kanyang isolation, na tunay naman magaling siya mag-English, magaling siya mag-compose ng mga, kung sabi nga parang siya yung nakadiskubre. So, nung nakita ko doon yung danger So, nakakatakot na hindi mo na napapahalagahan yung iba, lalong-lalo na yung iyong mga kapatid. So, kaya yun yung naging goal ng mensahe natin ngayon para ipakita sa atin na merong progressive danger
pagka tayo ay ano, hindi natin pinahalagahan ng mga kapatiran. Pag ating binaliwala. So, yun lang ang aking challenge sa bawat isa. Yun nga, sana ay be more engaged. Kahit sa una ay umpisa ay nakakahiya, ano. Pero mo, members, church members, pero nagkakahiyaan. Ano, hindi ko din, nagkaroon ako ng pagbubuliban. Bakit ka ganun? Kahit ako personally, parang nakakahiya. Bakit ganun? Pero sabihin kapatid. Tapos yung, kumbaga yung actuality, parang may mali. Parang may kulang. So, ayun. So, may danger. So, yun ang ating tiningnang pansin, yung mga danger. So, hopefully, hindi tayo mag-end up na ganyan. Na yan na yung ating mga nagagawa. So, yung mensahe natin ngayong umaga ay to give realization, ano, para magkaroon din tayo ng i-review natin yung ating sarili. Ano, tinatawag natin kapatid, pero nire-recognize ba talaga natin as kapatid? Ano? So yung mga kapatid, yun yung ating mensahe ngayong umaga. Sana ay makatulong ito sa atin at sana ay gabayan tayo ng banal na espiritu, ano, para magawa natin ng willingly yung mga napag-aralan natin para ma-avoid natin na tayo ay mag-fall sa mga dangers na yan. Dahil ang epekto niyan hindi lang personally, as a church din, sa ending niyan, as a church, ang magiging problema niyan. So yun lang mga kapatid, may God bless the message in our hearts. Tayo po ay lumuhod, tayo ay manalangin. Aming Diyos na banal, para sa atin sa lahat, hindi naman nasa langit. Maraming salamat sa inyong mensahe niyo, umaga. Nawa po ay makatulong ito sa bawat kapatiran. Talaga po inyong niloob na ang makapakinig lamang ng mensahe ito personally ay mga kapatiran ng Diyos. Nawa po ay makatulong ito sa paglago namin spiritually, makatulong din ito sa realization namin Diyos ng aming mga ginagawa bilang miyembro ng Iglesia. Amin bang nagagampanan ang mga responsibility nito bilang kapatid sa bawat isa. Alam namin aming Diyos na kayo po ang siyang kikilos sa aming mga buhay upang magampanan namin po ito ng may kasayahan, ng willingly aming Diyos. Kayo ang maglalagay dito sa amin. At nawa ay ang inyong mensahe ng umaga ang magbigay ng paalala sa bawat isa. Kung amin bang nagagampanan ng mga bagay na ito, bigyan niyo po kami ng kakayahan ng Diyos. Maraming salamat sa inyong mensahe. Nawa ay naging pagpapala ito sa bawat isa. Nawa ay makatulong sa paglago spiritually aming Diyos. Sabi nga po ng isang awitin na we should practice what we preach. Kung yung aming tinuturo, yung doktrina, yung mga pamamaraan ng pamumuhay, sana ay hindi lamang lumalabas sa aming mga bibig at nakalagay sa aming mga isipan. Sana rin po ay manatili ito sa aming puso at makita sa aming mga gawa aming Diyos upang mapakita ang aming pagiging isang tunay na genuine na kapatid sa bawat isa aming Diyos. Tulungan niyo po kami na makapaglingkod, unang-una po sa inyo, at gayon din ang mapaglingkuran namin ang mga kapatiran ng bawat isa aming Diyos. Maraming salamat sa inyong mensahe ngayong umaga. Ang Diyos sa aming pong pagsamantalang paghiwa-hiwalay, mga po ay gabayan niyo ang bawat isa, ihatid, ingatan, na makarating ng ligtas at mapayapa sa kanyang paroroonan, sa kanyang tahanan. At mamaya pong hapon ay inyo pong loobin na kami muli ay yung tikunin upang kayo po ay aming paglikuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos na mga po ay kayo ang may taas, may papurihan at mapasalamatan ngayong umaga
Lahat po ng ito ay aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maraming salamat. God bless po.